Scorpio, ito na yung reading mo para sa month ng Feb. Check natin ano yung mga messages, possibilities. Pero kahit hindi mo ito mapanood sa month ng February, lahat naman ng reading ko rito, Scorpio, ay timeless. So, wala namang problema doon. Kung kailan makarating sa'yo yung reading, maaaring yun yung perfect timing na marinig mo yung mga messages. And maraming salamat sa time mo para manood ng reading ko bago ka man dito or matagal na. Thank you sa pagsubaybay at patuloy na suporta. So, ilalatag muna natin yung mga cards mo and then iisa-isahin natin pag-usapan yung mga yan. So, yung unang card mo, breakthrough. Merong image ng kabayo na may pakpak. Second mo is loyal heart. Thank you mga pala dun sa mga masisipag magpadala ng stars sa atin. Pati na rin po dun sa mga loyal, hindi umaalis sa membership at subscription natin. Yun yung mga nagbabayad ng monthly subscription and membership sa ating YT channel and FB page. Pati na rin po dun sa mga suki natin sa private readings. Maraming salamat po sa loyalty ninyo sa ilang taon ng pagiging suki. Breakthrough, loyal heart, patience, a year from now. Ano to? Clickbait. Situationship. Clickbait, ano yan no? Patibong. So mamaya bubusisiin natin yan. Ano pa? Nothing adds up. Can't move on. Uy, mukhang may hindi maka-move on. Okay, pwedeng energy mo, energy ni person yung masasaga pagdating doon sa love reading portion, ha? Kuha pa tayo ng tea leaf cards para doon sa ibang paparating sa iyo, Scorpio. Bowl. At saka younger man. Kuha na tayo ng mga tarot cards mo. Tapos niyan, sisimulan na natin yung reading. Gasahin ko lang yung mga baraha sa screen. Three of Cups. Three of Cups, World reversed. Oops, may walang damit, bawal. Full reversed. Ten of Swords reversed. Six of Wands upright. And then sa bottom of the deck, may boldy-boldy na naman. Si Devil card. Okay? So, magbibigay ako ng mga numbers. Pero yung mga numbers lang na nandito sa mga cards lang na nakikita ko. Okay, yun yung mga may bibigay ko number. Kasi yun lang naman yung makikita ko rito. May 9, 35,
Number 3, number 21, number 0, number 10, number 6, and number 15. Mga zodiac signs na lumilitaw dito sa mga tarot cards mo, pwedeng may Aquarius, may Scorpio, Taurus, Capricorn. Actually, maraming signs. Parang nandito lahat. Pwedeng may mga air. Lahat ng elements kasi nandito eh. Kasi si World Card, si ano yan. Pwedeng si Aquarius, Scorpio, Leo, Taurus. Okay? So, si Fool, pwedeng si ano to. Pwedeng si Aquarius. Tapos may Capricorn, tsaka mga ibang air, ibang water, ibang fire. Okay, yun yung mga signs. So, simulan na natin. Mukhang magkakaroon ng breakthrough, no? Sa situation mo this February, kung ano man ito. Pag sinabi nating breakthrough, merong something na masosolve. Merong something na ma-unlock. Merong something na malalagpasan ka. Scorpio. Merong bagong discovery. Pwede rin. So, para sa akin, pwede itong ascension, success, a solution to a problem. Pwede rin naman itong something na ma-accomplish, something na parang milestone eh yun. So, pwedeng parang meron kang ma-achieve na parang new record or milestone sa buhay mo or sa sarili mo. It could be na merong situation na mahirap dito na mapagtatagumpayan mo, matatapos na, mako-complete or maaalisan mo. So, yun yung mga possibilities na itong breakthrough. Okay? Pwede rin kasing blockage yan eh. Alam mo yun, blockage na matatanggal. Kumbaga sa gabal na matatanggal sa harapan mo. Alam mo yun. Loyal heart is pagiging loyal, no? Loyalty. Having faith. Having commitment. Ibig sabihin, hindi ka basta-basta mag-give up kasi you have a loyal heart. Okay? So, tignan natin kasi sa mga love, ano yung mga love life cards mo? Okay? Actually, mga pangit yung mga nakikita ko kasing energy sa love life mo eh. So, baka hindi ko masasabi na itong loyal heart na to is related sa person mo. But, pwedeng ikaw to, no? Ikaw na, halimbawa, i-commit mo yung sarili mo. Kasi parang ang intindi ko dito eh, loyal heart ka ngayong February about something. So, halimbawa, meron kang specific na goal. O, halimbawa, gusto mong maging successful ka dito sa specific na ginagawa mo na yan. May it be hobby, may it be related sa personal growth mo, sa glow up mo, sa career mo. Parang magiging consistent ka dun eh. Parang, i-commit mo talaga yung sarili mo. Parang, di ba, parang pagpapasok tayo sa relationship, parang ganun din. Pero ito, parang iba nga lang kasi kung hindi siya romantic relationship, kung paano mo ikinocommit yung sarili mo dun sa specific na bagay na yun. Mission mo na yun, or whatever. Okay, having a loyal heart. Okay? Ibig sabihin, kahit anong mangyari, magi-stick ka dito. Hindi ka basta-basta mag-give up. Ipagpapatuloy mo yan, hindi mo i-abandonahin yan. Alam mo yun, yung talagang i-commit mo yung sarili mo 100%. Okay? And usually, yung mga tao na ganun sila ka-committed sa ginagawa nila, usually nagsasucceed yun. Mataas yung success rate. Kasi nga committed ka dun sa ginagawa mo, para lang din relasyon yan, para lang din marriage yan. Kahit na gaano kahirap yung pinagdadaanan mo,
kahit na gaano kahirap yung pinagdadaanan ninyo, kung relationship man yun, kung walang bibitaw, kung alam mo yon, walang susuko, pareho kayong magi-stick through thick and thin, 'di ba? Eh di ang taas ng survival rate ng relationship ninyo. Kasi nga kahit na anong mangyari parang ipinapangako mo doon sa partner mo Ipinapangako mo doon sa bagay na yun na ikinumit mo talaga yung sarili mo. So, yun yung loyal heart. Okay? So, feeling ko lang ikaw yun. Having a loyal heart, no? Sa kung saan man, ano man yung intention mo or goal mo, no? Sabihin talagang 100% kinocommit mo yung puso mo, yung sarili mo. Dedicated ka doon. Para kang nag-vow. Di ba? Sumumpa, parang ganun. Patience, anong sinasabi about patience? It is safe to wait daw. Oo, being loyal is also parang parang being patient na rin. Kasi kung hindi ka loyal, di ba? Hindi ka magtsatsaga rin So parang in a way, magkakambal din sila. Hindi ko sinasabing talagang exact same meaning sila. Pero parang kakambal na rin ni loyal si patient, di ba? Sabi kasi dito, it's safe daw to wait, Scorpio. Huwag kang magmadali. Hindi mo kailangang ma-pressure, maratel, alam mo yun. Okay lang. Ibig sabihin nung baraha mo, okay lang. Okay lang na maghintay ka. Yung importante na maging patient ka sa panahon na yan. Kung ano man yung tinutukoy na yan sa February. Sa tingin ko nga, magagawa mo yan kasi meron kang loyal heart Okay? So, be patient and be loyal. Diyan sa kung ano man yung intention mo, goal mo. Kasi for sure, mataas yung possibility, mataas yung success rate kung ikaw yung persistent na tao, committed, loyal, matiisin, di ba? Nasa sa'yo na lahat ng ingredients na kailangan mo para lang hindi ka basta-basta bumigay, mag-quit dun sa ginagawa mo So, importante yun. Oo nga, meron ka ngang skills, may talino ka nga, wala ka namang patience, wala ka namang loyalty, di ba? Parang yun pa rin yung importante pa, kumbaga parang sa endurance, para makatagal ka, di ba? Sa relationship, ganun ano ba sa tingin ninyo? Di ba? Ano ba sa tingin ninyo, bakit tumatagal yung mga relationships? Number 1 is loyalty. Kasi boom, umpisa pa lang, hindi ka loyal. Wala na kagad. Hindi na kayo magtatagal, dun pa lang. So, loyalty, commitment, patience, lahat yan vital para magtagal and para ma-achieve yung mithiin. Whether sa relationship man yan or sa mga goals mo sa buhay. Okay? So, gusto mo mangyari, gusto mo ma-achieve, di ba? And, be patient, be loyal with what you are doing. Stay focused. A year from now, maybe, kasi meron lumitaw na timing card dito, malay mo, a year from now, ma-achieve mo yan. Kasi magkakaroon ka ng breakthrough Kakaroon ka ng breakthrough. For some of you, yung itong bagay na ito, kung mangyayari ang breakthrough this month, February, or kung kailan nyo mapanood, ibig sabihin, tinrabaho mo na yan ng 1 year. Kasi parang may time frame dito So, kung etong mga sinasabi dito sa cards mo, Scorpio, nangyari sa'yo, yung breakthrough na yan, na-achieve mo yan, ngayong February, ibig sabihin, ito yung hard work mo sa loob ng 1 taon, ng mga nakaraang months. Kaya pagpasok ng Feb, ikaw 1 year, pumasok na yung breakthrough mo or na-achieve mo na yan. So, basta, pero kung separate na pangyayari ito, aside dun sa breakthrough, baka merong something dito
na mangyayari. Hindi ko lang alam kung ano tong a year from now. Kasi parang kailangan mo ng patience. So, parang ang feeling ko, kailangan mo pang maghintay for 1 year. Okay? Importante dun is hindi ka mag-give up. Loyal ka nga, di ba? Okay? Kung ano man yan. So, meron ding clickbait dito. Clickbait. Ano to? Ito yung mga patibong sinasabi ko sa iyo Marami ng mga naglalabasan ngayon ng mga fake, marami ng mga scammers, um, marami ng clickbait, 'di ba? Online or sa phone lang, minsan kahit text message lang. May nag-text sa'yo, akala mo si ganyan yung title nung message niya is sasabihin sa bangko, ginamit niya yung pangalan ng bangko, tas inopen mo, tinap mo yung link, ayun na, nabiktima ka na. So, yun yung clickbait. Enticing. Enticing yung pabalat, yung cover. Pero pag click mo pala, iba pala. Iba pala ang laman sa loob, iba pala ang intention. Okay? O, pwedeng literal talaga na clickbait to online or sa kung saan man na ikaw ay pwedeng mabiktima. Merong something dito na na parang patibong na ilulure ka para i-click mo yun, para buksan mo, para matempt ka na subukan mo yun or gawin mo yun or kung ano man yan. Basta, ingat ka na lang sa mga trap, clickbait. Tao man yan, mga bagay or situation na pwede kang mabiktima. Okay? Kasi nga, na-attract ka, kala mo, di ba? Yung pala na kamukat-mukat mo, na biktima ka na pala, na isang ka na pala, no? Belat, parang ganon. So, punta na tayo dito sa love life mo. Kaya huwag kayong basta-basta kakagat. Yun yung ibig ko sabihin dyan So, whether online yan, sa phone, mga tao, mga offer, minsan sa mga job, ganun, or sa mga recruitment, may mga nagaganon, di ba? Mga nabibiktima. So, ingat. Huwag ka kakagat basta-basta. Siyempre, alamin mo muna, ano mo, legit ba to, di ba? Kahit naman sa jowa may legit check dapat, hindi yung kakakilala mo lang doon sa person, tapos inutangan ka, uy, ano naman ako, may Gcash ka ba? Ganyan, ganyan. O binigyan mo naman, or ano, hiramin ko muna yung ganitong amount kasi hindi ako sumahod, ganyan, ganyan. Or halimbawa, kaka-date nyo pa lang, binigay mo na yung ano mo, binigay mo na yung flower mo doon or yung ano mo. 'Di ba? Binigay mo na kagad yung elephant mo tapos hindi mo alam may sakit pala, char. Basta yung mga ganun, or na-click ka kasi, ay na-clickbait ka kasi akala mo ang ganda-ganda yung kausap mo, yung pala, hindi pala girl lalo. Yung mga ganun, basta pwede kasing prone ka na ma-clickbait ka sa kung ano mang paraan yan. Kasi general reading to hindi ko alam Pwedeng iba sa love life. Okay? Kasi magkadugtong to Clickbait tapos bigla na lang situationship. Unsure. Parang nung una, parang na-attract ka dito sa person na to. Pina-attract ka niya. Ikaw naman, naglaway ka, natakam ka dun sa person, or nahulog ka, akala mo na-charm ka Feeling mo totoo, ganyan-ganyan. Kamukat-mukat mo, wala pala kayong label. Kamukat-mukat mo, may jowa pala. Bakit wala kayong label? Kasi may jowa pala or may asawa pala. So ano ka ngayon? So naging ano ka na ngayon, yung hindi kayo sure. Yung walang label nga, wala syota mo na hindi na ewan. Okay, yung wala talagang malinaw na lugar. No, kung ano ka talaga para dito sa person na to. Parang ganun yung nangyari. So parang ang dating na-clickbait ka na itong person na to. Okay? Ano pa? Nothing adds up. Inconsistent talaga yung energy niya. Puro mixed signals lang talaga pinapadala sa'yo.
Andun yung energy na more than friends, pero hindi naman talaga kayo lovers. What are we, di ba? Yun yung ano nyo eh, yun yung label ninyo, wala talaga. Sorry naman. Pero wala, malabo ito. Malabo talaga tong napasukan mong person na to kung meron ka mang ganitong nararanasang situation right now. Kaya lang yung iba sa inyo, parang nahook na rin kayo dito sa person na to. Siguro mga ilang months mo na rin siguro siyang kakonek, kausap, and akala mo talaga na siguro sa sarili mo, ang feeling mo, meron talaga. Pero wala siyang dinedeklara na magjowa kayo. Pero yung datingan ba, yung mga galawan parang more than friends kayo pero wala namang formal na label na binibigay o sinasabi. Dinedeklara itong person na ito. And yung iba sa inyo dito, maaaring na-attach na rin kayo kasi ayan, no, can't move on. Sabihin nyo lang na ilang buwan lang yan, pero parang ang bilis ninyo nung na-attach dito sa person na to, na kahit ganun kayo, parang namimiss mo pa rin tong person na to. And somehow, naghihintay pa rin kayo or umaasa kayo na baka one day, mabigyan ka ng clarity or closure dito. Kasi parang naiwan kang magulo eh. Alam mo yung magulo yung naiwan kang confused. Kasi nga, wala namang talagang malinaw na label. Okay? So, ano to, bowl? Ano pa yung mga mangyayari sa'yo? Oh, ito ay abundance. Plenty of material things. Basta maraming grasya. Maraming grasya, biyaya. Scorpio ngayong Feb. Ibig sabihin, hindi hirap yung situation mo, no? Kahit papano, palaging may food, alam mo yon, kahit papano, nakakabayad ng bills, kahit papano, nakakasurvive ka doon sa mga gastusin, nagkakasya, alam mo yon, ito yon. Okay? At ito, younger man, huwag mo nang intindihin kung gender, kang lalaki man yung nasa picture. So, kahit na anong gender to, para neutral tayo. Basta ang sinasabi dito, ito ay person, dealings or relationship with someone na mas bata. Whether ikaw ba yung mas bata or itong person na nakaka-deal mo yung mas bata. So, lipat na tayo dito sa mga tarot cards mo, ano? So, lumitaw ito. Toxic. Feeling ko lang yung sa love life mo to, Scorpio eh. Kasi ang tindi ng attachment, di ba? Sabi nga doon, parang hindi maka-move on. Kaya lang nga walang label. Typical devil card. Pwedeng third-party situation. Nagkaroon ng codependence, nagkaroon ng matinding obsession, attachment do sa person. Kaya lang, hindi ka naman binigyan ng label, alam mo yun. And ngayon, stuck ka na dun sa person na yun. Stuck na kayo sa isa't isa. Parang ganun eh. Na-addict na, na-obsess na, na-attach na. Hirap ng ialis yung sarili. Kasi nga, nagdedepende ka na doon sa connection na yun eh. So, kung ano man itong devil situation na to, kasi ito ay, pagkakastuck sa isang unhealthy or toxic situation, whether relationship man yan or hindi. Kung ano yan, kung behavior ng tao yan, ibig sabihin, merong vision na hindi mai-give up, no? May katamaran, yung mga ganon. Yung alam na nga na mali, masama, toxic, unhealthy, hindi pa rin mai-give up. Nagkaroon nga ng dependency, di ba? So, whether ikaw yan, sa sarili mo, person na nakakadil mo, or a relationship.
Okay, kung naghihintay ka talaga ng closure, Scorpio, hindi mo pa rin talaga makukuha yung closure na yan this February, baliktad pa rin yung world card mo. And meron pa rin mga bagay dito sa world card reverse na hindi mo pa rin talaga siya makukumpleto itong month ng Feb. So sabi ko nga, sundan mo yung sinasabi ng mga oracle cards mo, be loyal, committed, patient. And a year from now, baka doon palang ma-achieve, ma-complete ito. O ano man itong sinasabi ng world card. Merong something dito na hindi pa talaga siya hindi pa siya matatapos, makukumpleto. Kasi achievement yung world card eh. Pero huwag kang mag-alala, dun talaga yung mataas na chances na ma-achieve mo yan. Ayan oh, magiging victorious ka, magsasucceed ka with the Six of Wands. Kaya lang nga, mukhang hindi pa yan ngayon. So nakikita ko rito, merong mga dito, merong mga bagay, occasions na magpapasaya sa'yo, Scorpio. May mga kasiyahan, socializing eh. Baka mga parties, events, wherein parang mag-e-enjoy ka dito sa mga activities na to, sa mga pupuntahan mo, or sa mga taong makakahalubilo mo. Kasi parang meron ka mga tao na mamimit. No, makikipag-socialize ka eh. So, yan. So, nakikita ko, maraming socializing for you itong month ng February. Kung mga ano man itong mga activities na to, events, gatherings, no? Pwede kang may mga mamimit dito ha. Whether mamimit na mga bagong kaibigan or pwede rin namang maging romantic connection mo or mga business contacts mo, alam mo yun. Basta meron kang mga may mga new connections eh. New experiences. And sabi ko nga ito something talaga na ma-enjoy mo. So kung ano naman itong mga activities na to, magano ka dyan. May-enjoy mo talaga. And madadagdagan pa yung mga connections mo. Yun yung maganda ron. Na-enjoy mo na nga, lumawak pa yung mo, yung mga kakilala mo, no? Okay, full card. Kung advice to be careful, huwag kang padalos-dalos. Huwag kang maging reckless, yun. Kasi pwede ka namang mag-take ng chance, kaya lang maging cautious ka ba? Yung kahit pa paano man lang, huwag naman yung basa-basa ka na lang pumasok na hindi mo yun pinag-isipan. Huwag naman ganun. No? So, yun lang yung nafe-feel ko. Huwag kang masyadong naive. Yan. Isa pa yun. Huwag kang masyadong happy-go-lucky, sobrang mapagtiwala. Hindi ko sinabing maparanoid ka, maaning ka, pero balance lang. Balance lang. Kasi nga merong clickbait dyan, di ba? Yung sinasabi ko. Okay? So, huwag ka na lang muna gumawa ng anything na risky. Pwede ka mag-try pero mag-ingat ka. Alamin mo muna bago ka papasok sa isang bagay, situation, or partnership, no? Ten of Swords reversed. Oh. Para sa akin, itong Ten of Swords reversed is rebuilding. Nangyayari to usually kapag merong something na nag-end na, gumuho na, and itatry buuin uli. Halimbawa, kung tao yan, itatry niya uling makabangon doon sa kanyang pinagdaanan na rock bottom siya. O halimbawa, example lang to, halimbawa may pinagdaanan ka, like nag-invest ka, tapos naibus mo lahat ng pera mo doon, tapos alam mo yun, wala nangyari, nalugi ka. So parang yun, example ko lang yun. So ito yung parang pagbangon. No? Kung paano mo i-rebuild
kung ano man yung bagay na yun na na gumuho, nasira. So iba sa inyo pwedeng yan, pwedeng savings. O yung iba sa inyo dumanas kayo ng crisis sa buhay, pwedeng yung buhay niyo, yung kabuhayan ninyo, or health, or relationship, depende. Depende kung ano yung nagre-resonate sa inyo. Pero, ang nafe-feel ko is, andoon yung will. Nandoon yung will na buuin uli, i-repair, bumangon uli, ayusin uli. Makatayo uli sa sariling mga paa. Okay? Nalugmok ka man, nabubulol. Nalugmok ka man dito sa devil card na to, makakabangon at nandun pa rin yung will mo na makakabangon ka Yun naman ang importante. Hindi naman kung ilang beses kang nadapa, nalubog sa kumunoy, pero kung ilang beses kang tumayo, bumangon. Diba? Yun So, kuha na tayo ng mga closing messages para sa'yo. Kuha tayo isang angel card. Actually, dalawang angel text nga pala ito. Then, siya ka na nabubulol na ako. Wala akong boses, may reading pa ako. May mga private reading pa ako. Pagkatapos nito, receive with love and appreciation. Gracious acceptance is a way to show love. O sabi dito, tanggapin mo raw ito. Mukhang love offering ito. Basta, merong pag-appreciate, merong pag-offer ng love, may pagre-receive ng love, whether ikaw yung giver or yung receiver dyan. At ito pa, for the Spirit of God has made me, the breath of the Almighty keeps me alive. Job, hindi ko mabasa. Tapos anong pinaka-message for you? You are comprised of over 30 trillion cells that are entirely different from anyone else. The qualities that make you different are also what make you great. Lahat tayo ay unique. Lahat tayo ay special. Yun yung ibig sabihin nito. Lahat tayo, ginawa tayo ni God na unique sa bawat isa. Walang mas nakakaangat, walang mas nakakababa. Okay, yun yung ibig sabihin. Kaya, i-embrace mo yung uniqueness mo. Kasi you are special. Kagaya rin naman ng iba. Lahat tayo special. Godspeed, babush.